Good evening, good afternoon, and good morning. So, sa video kong ito, nais ko malaman nyo ang mga benefits ng gulay. No? Mga benefits ng gulay. So, bali ang mga gulay nito ay katulad ng singkamas. So, ang pamanggat nito ay mga benepisyo ng gulay sa bahay kubo. So, siguro alam nyo ng kantay ng bahay kubo. So, kantayin muna natin. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundot, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Ngayon, dahil kinanta natin ng bahay kubo, so kung mapapansin nyo, ano ba unang inyong makikita o unang narinig na gulay? No, marahil ang una yung narinig ay singkamas. So, ano ba ang benepisyo ng singkamas? So, babasahin ko po sa inyo. Benefits ng singkamas. Singkamas ay isang uri ng bungang ugat na karaniwang nakikita sa mga pamilihan sa Pilipinas. Ang halaman nito ay gumagapang at may bunga na kalintulad ng bataw, legumes, o ang mga bulaklak naman ay maaaring kulay asul o puti, habang ang mga dahon ay maliliit lang ngunit palapad. Ang bunga ugat ng karaniwang kinukonsumo ay bilugan at may makatas at maputing laman. Karaniwang itong tumutubo sa matabang lupa. Tumutubo sa mababang lugar at mga paanan ng bundok at orihinal na nagmumula sa Timog Amerika. Ang mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa singkamas. Ang iba't ibang bahagi ng singkamas ay maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang bunga ugat ay mayaman sa carbohydrates. Mayroon din itong mga mineral na calcium at iron. Ang mga number 2, ang mga bato ay may taglay na calcium at iron. Anong bahagi ng halamang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? Yan ang isang tanong. Ang ilang bahagi ng halaman ay maaaring magamit sa paggagamot. Number 1, ang bunga. Number 1 ay ugat. Ang bunga ugat ng halaman ay karaniwang nilalaga at pinapainom sa mga may sakit. Maaari din kainin lamang ng hindi niluluto. Number 2, tangkay. Ang malalambot na tangkay ng halaman ay maaari namang dikdikin ay ipantapal sa ilang kondisyon sa katawan.
Ano ang mga sakit na maaaring magamot ng singkamas? Number 1, hirap sa pag-ihi. Ang pinaglagaan ng bungang ugat ng singkamas ay mahusay na panlunas sa hirap ng pag-ihi. Pananakit ng kalamnan. Ang dinikdik ng tangkay ng singkamas ay maaaring namang ipantapal sa nananakit na kalamnan sa katawan. Hirap sa pagdumi. Ang pagkain sa buto at mismong bungang ugat ng singkamas ay makakatulong sa kondisyon ng pagtitibi or hirap sa pagdumi. Masasabi ko yung number 3 po, hirap sa pagdumi, ay totoo at mabisa. Kasi kahit po ako ay nahihirapan magdumi, pero nung kumakain po ako ng singkamas, na ilalabas ko po lahat ng dumi. So masasabi ko malakas ang fiber na itong singkamas. Yun po. Number 4 is osteoporosis. Ang pagkain ng regular sa bungang ugat ng singkamas na mayaman sa calcium ay makakatulong sa kondisyon ng osteoporosis sa mga matatanda. Number 5, bungang araw. Ang starch o gawgaw na maaaring makuha sa katas ng ugat ng singkamas ay mabisang panlagay sa balat na apektado ng bungang araw. So, yan po ang mga benepisyo ng singkamas. Masasabi ko napakalakas po ng fiber niya. Talagang magdudumi at magdudumi ka. Yan po. Kasi nasubukan ko na pong kumain ng singkamas itong last month. Itong summer time. Kumain ako niyan. So, bali, yun nga. Nagdudumi ako ng maayos. Ngayon po ay pumunta naman tayo sa talong. So, ano ang pakinabang ng talong? Ang mga pakinabang ng talong, mga eksperto, vitamina A, phosphorus at may ilan na natatanging sanaysay, pinakakalma ang mga nervyos na may mga palpitation ng puso at pinapawi ang mga stress. Ang talong, ang pancreas, pinalalakas ang atay at bato. Masaganang ang katawan ay naglalalabis ng tubig at mga eksperto na nakatipid ng timbang, mga diabetes, salak ng aubergine o aubergine, ang benepisyo ng maraming pakinabang. Anemia ay dumating sa mabuti, nagdaragdag ang dugo at nagpapahayag ng katahimikan. 100 gramo ng talo ay naglalaman ang mga calories, 25.3 gramo ng protina, 6 na gramo ng taba at 2 spindle ng pagkain sa mga tuntunin, spindle gramo ng vitamina B5. Ito rin ay isang nagpakamayaman na pagkain sa mga tuntunin ng mga vitamina C at A. Kilala upang mapagbuti ang pagkakalahatang kalusugan at kalidad ng buhay ng talong. Makikita ng binabawasan ito ang panganib na makakuha ng maraming mga sakit na isinasama sa pamumuhay. Ang talong na
naglalaman ng isang makapangyarihang libreng radical scavengers phenolic na ang mga sangkap ay naglalaman ng mga anthocyanins o flavonoids at chlorogen acid ay nagsisilbi ang antioxidant para sa katawan. Mga pakinabang ng talong sa pangkalahatan ito ay number 1, pinoprotektahan ng talong ang kalusugan ng puso, talong kolesterol, lubos na balansihin ang antas. Gayunpaman, maaari niya itong mapanatili ang isang malusog na antas na presyon ng dugo na nakamit nito ang salamat sa putasa. Nilalaman nito ang tampok na ito ay tumutulong sa talong upang mapanatili ang kalusugan ng puso. Number 2, diabetes. Ang mga eggplant ay kilala upang umayos ang mga antas ng asukal sa dugo. Samantala, meron itong isang mahalagang epekto para sa mga pasyente ng diabetes. Ang talong ay maaaring makontrol ang pagsipsip ng glibos ay isang gulay na maaaring gumana sa mga karamdaman sa diabetes. Gayunpaman, tulad ng nakilala, maraming mga sakit sa diabetes. Ang mga pasyente ng diabetes na may mahusay na uri ng talong ay maaaring matukoy bilang matukoy. Number 3, pinoprotektahan ang cardiovascular system. Ang talong ay isang gulay na mayaman sa putasa na tumutulong na mapanatiling matatag ang pulso, binabawasan ang antas ng mapanatiling matatag ang pulso, binabawasan ang antas ng masamang kolesterol at nagbibigay ng magandang pagtaas ng cholesterol flavonoid. Ang parehas mga tampok na ito ay napakahalaga upang mabawasan ang panganib sa sakit ng puso. So, mabisa pala ang talong. So, maganda pala kakain tayo ng talong. Number 4, sinusuportahan ng talong ang mga andars ng utak. Nakikitanim ang mahalagang pakinabang ng talong, pag-aayos ng mga sira-sirang selula sa aming utak, ay protektahan ang mga malulusog na selula sa parehong konteksto. Napag-alaman ng mga taong kumukonsumo ng talong isang beses sa isang linggo ay regular na kumakain ng isa hanggang 2. Number 5, pinagmulan ng hibla. Ang talong ay kinakailangan para sa hibla, kalusugan ng gastrointestinal at regular na paggalaw ng bituka. Kinokolekta nito ang iyong mga feces upang ang inyong digestive system ay
gumagana ng mas komportable. Nagbibigay din ang mga eggplant ng pagtatago ng mga hibla, gastric likido na pinadadali ang pagsipsip ng mga sustansya at pagproseso ng mga pagkain. Ang dami ng mga hibla na nilalaman ng talong ay naiuugnay din sa isang pagbabawas sa sakit sa puso dahil sa inaalis ang masamang LDL cholesterol na maaaring humadlang sa mga arterya at daluyan na nagreresulta sa atherosclerosis, atake sa puso at stroke. Nagpapabuti sa kalusugan ng puso. Ang hibla sa mga eggplant ay higit pa sa tulong ng proseso ng pagtunaw, ngunit nakakatulong din upang mapabuti ang kalusugan ng iyong puso. Ang dahilan para dito ay ang mga hibla ay nagbubuklod sa apdo ng iyong digestive system, binabawasan ng dami ng kolesterol na sinisipsip ng iyong katawan. Number 7, pinoprotektahan ng talong ang kalusugan sa utak. Talong tumutulong sa pag-aayos at protektahan ang mga nasirang selula sa utak. Bilang isang problema, nag-aambag ito sa wastong paggana ng mga function ng memorya. Bakal. Number 8, bakal. Ang kakulangan sa iron ng katawan ay ang nagdudulot ng maraming mga negatibong sakit. Gayunpaman, ang talong ay tumutulong na maiwasan ng mga sakit na maaaring mangyari dahil sa kakulangan sa bakal. Number 9, nakikipaglaban sa mga libreng radikal ang talong. Isang mahusay na antioxidant ay apektado sa paglaban sa mga libreng radikal. Pinoprotektahan nito ang mga cell sa pamamagitan ng pagkakaantala sa proseso ng pagtanda. Tinatanggal din nito ang isang malaking bahabing mga lason at kumikilos bilang isang ahente ng paglilinis. Number 10, tumutulong upang mawala ang timbang. Ang talong ay naglalaman ng isang maliit na halaga ng taba o kolesterol, kaya ito ay isang napakamalusog na pagkain para sa mga taong nagsisikap na mawala ng timbang o labanan ang labis ng katabaan. Ang kayamanan ng hibla sa talong ay nagdadala din ng isang malaking kadahilanan sa pagbibigay ng pagbababa ng timbang. Salamat sa matinding nilalaman ng hibla at kasiyasiyang epekto, pinipigilan ng talong ang labis na pagkain at sumakatuwid ay inatataas ang tsansa ng pagbaba ng timbang. 11. Pinipigilan ng anemia. Ang hindi pagkuha ng sapat na iron sa iyong dieta ay maaaring maging mapanganib para sa iyong kalusugan. Sa ilang mga kaso, ang kakulangan sa iron ay maaaring maging sanhi ng anemia na ilalarawan sa pamamagitan ng isang pangkalahatang pakiramdam ng pagkapagod at dulot ng
kakulungan ng malusog na pulang selula ang dugo sa iyong katawan upang magdala ng oxygen. Ang mga pagkain tulad ng mga eggplant na may mataas na nilalaman ng bakal ang makakatulong sa paglaban sa mga kondisyon ng kalusugan tulad ng anemia. Kaya kung anemia ka, subukan mong kumain ng talong. So, maganda pala yan. So, number 12, nagpapalakas ng mata. So, yan, bukod sa kalabasa pala, talong ay mabisa rin sa mata. Kasi nga, sabi dito, nagpapalakas ng mga mata. Ang talong ay naglalaman ng anthocyanin C, isang tutunaw na compound na nagpapatibay sa gitna ng sistema ng nerbiyos. Pinoprotektahan ang kalusugan ng mata at pinipigilan ng pagbuo ng katarata. Number 13, sinusuportahan ng talong ang mga pag-andar ng sistema ng pagtunaw. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang lahat ng mga gulay at prutas na naglalaman ng hibla ay pinapadali ang pagtunaw. Kilala sa ganire, nilalaman ng hibla. Ang mga eggplant ay kilala upang mapanadali ang panunaw at kahit na mabawasan ang panganib ng kanser sa kolon, gayunpaman pinalalakas ang tiyan, hindi pagkatunaw TV tulad ng pag-alis ng mga problema. Ganyan katindi pala ang talong. Pinipigilan, number 14. So, maraming benefits talaga ang talong, mga kaibigan. So, dito number 14 na tayo. No? Pinipigilan ang kanser. Kasama ang mga kapakinabang na epekto ng hibla, ang mga eggplants ay nagdaragdag ng resistensya sa katawan sa iba't ibang mga sakit. Ang mga eggplants ay mahusay din na mapagkukunan ng mga antioxidant, isa sa mga pinakamahusay na linya ng pagtatanggol sa katawan laban sa malawak na hanay ng mga sakit. Ang mga eggplant ay naglalaman ng vitamina C, isang mahalagang bahagi ng immune system dahil pinasisigla nito ang paggawa at aktibidad ng mga puting selula ng dugo. Ang talong din ay naglalaman ng mangganeso na isang likas na antioxidant at isang mahalagang mineral. Number 15. Talong sa pantunaw. Ang mga eggplant ay tulad ng marami pang iba mga gulay. Isa ring mahusay mapagkukunan ng hibla, isang mahalagang hibla. Ang hibla para sa mapagkukunan mahusay na mapagkukunan ng hibla. Isang mahalaga ang hibla para sa kalusugan na gastrointestinal. Kinokolekta nila ang mga feces upang madali silang makapasa sa pamamagitan ng digestive tract at mapasigla din ang peristaltic na kalusugan. Pinasisigla ang pag-urong ng mga makinis na kalamnan na itinubale sa labas ng katawan. Sa wakas, pinasisigla din ng hibla ang pagtatago ng mga gastric juice na nagpapadali sa pagsipsip ng mga sustansya at pagproseso ng mga pagkain. Number 16. Kalusugan sa balat. Ang talong ay
kahalagahan din para sa kalusugan ng balat. Sa mga bitamina na naglalaman nito ay nagbibigay ito ng maliwanag at matingkad na itsura sa balat. Excuse me. Epektibo rin ito sa pag-alis ng mga spore, talong na naglilinis ng mga selula ng balat. Ang mga taong nagmamalasakit sa malusog na itsura ng kanilang balat ng regular at sapat na upang ubusin ng mga eggplant sa katamtaman ay magiging isang napakipakinabang. Number 17. Kalusugan ng buhok. Ang talong ay may isang mahalagang lugar sa kalusugan ng buhok. Pinoprotektahan ang kahalumigan ng buhok. Kapakipakinabang din ito para sa mga karamdaman sa anit. Ito ay magiging kapakipakinabang para sa mga nag-iisip tungkol sa kalusugan ng buhok ng regular at kumukonsumo ng sapat na dami ng mga eggplants. Nagpapalakas sa kalusugan ng buto. Talong naglalaman ito ng mga penoliko na compound na tumutulong sa iyo na magkaroon ng mas malakas na mga buto at mababawasan ng mga panganib ng osteoporosis tulad ng calcium. At tulad ng nananabanggit sa itaas, ito'y mayaman sa bakal at calcium na kinakailangan upang mapanatiling malusog ang iyong mga buto. 19. Pamamahala ng diabetes. Dahil sa matataas na nilalaman ng hibla at mababang halaga ng natutunaw ng carbohydrate, ang mga eggplant ay isang mainam na pagkain para sa pamamahala ng diabetes. Ang mga katangian ng mga eggplants ay ginagawang kapakipakinabang sa kanila bilang mga regulators ng aktibidad ng glucose at insulin sa katawan. Kapag ang mga antas ng insulin ay matatag at malubhang pabago-bago sa asukal sa dugo ng katawan ay maiwasan ang potensyal na mapanganib na bahagi ng diabetes. Yan po ang lahat ng benepisyo sa talong. So, bali ilan po yun? 19 benefits. So, maganda pong kumain din ng talong. Ako nga, minsan papakulo kong tubig. Tapos, ayun. Pag lumambot na yung talong, okay na. Siguro panlasa ko na lang dyan yung pangtimpla ko, sausawan ko bali para magkalasa lang, patis tsaka kalamansi, okay na ako dun. Tapos kanin, Ngayon, punta naman po tayo sa sigarilyas. So, madami rin benepisyo ang sigarilyas. Yun po masasabi ko, maganda rin po ang sigarilyas at maraming benepisyo. 10 kamanghang-manghang benepisyo ng wing beans para sa kagandahan at kalusugan. Sigarilyas ay isang kompleto na pakete. Nito dahon na nagmumula, bulaklak, buto, tubers at iba pang ay ang lahat ng nakakain sa ilang mga paraan o sa iba veggie na ito ay ang puno ng nutrisyon at
nag-aalok kami ng isang bilang mga benepisyo. Yan. Ang scientifico ng pamahalaan sa sigarilyas ay Sopocoserpul tetragonolobus. Ito ay tinatawag ding asparagus bean, Prinsesa de Santos. Ang iba't ibang bahagi ng sigarilyas ay isang rich sound ng protina, vitamina at mineral. Ang mga beans ay special na mahusay na source ng vitamin A. Ito ay isang gulay na nag-aalok ng isang kompletong dosis ng nutrients sa katawan. Maging ito ang aming kalusugan o sa aming mga panlabas na kagandahan, sigarilyas magtatrabaho ang kanilang magic sa aming pangkalahatang kalusugan, kagandahan, benepisyo ng wing beans namin ang lahat ng gusto upang tumingin sa kabataan at maganda. Ano ang kinakain natin ay sumasalamin sa aming mga balat. Ubos ang mga malulusog na beans, regular ay maaaring magbigay sa aming panlabas sa sarili ng tulong. Ito'y masyadong narito ang ilan ng mga pakinabang kagandahan ng sigarilyas. So, ang mga kagandahan sa sigarilyas. So, medyo madami rin po ito. Pero maganda na malaman ninyo. Number 1, pinipigilan na paaga aging. Sigarilyas ay puno ng may vitamina C at vitamin A. Ang parehong mga vitamina trabaho bilang antioxidant. Ang mga vitamina ring pigilan ang premature sign ng pagtanda tulad ng itsura ng wrinkles at pinong linya sa balat. 2, pinapanatili ang pagkalastiko sa balat. Ang mataas na dosis ng antioxidants naroon sa sigarilyas ay nagsisigurado na ang balat ay nagpapanatili nito pagkalastiko at pinapanatili ang mga ito sa naghahanap ng mga bata na. Ay, thank you Lord. Ayan. Health benefits of wing beans. Ang isang malusog na katawan ay isang maganda ang katawan. Sigarilyas ay isang kamalig na may mga benepisyos sa kalusugan. Dito ay nakalista ang ilan sa mga benepisyo sa kalusugan ng sigarilyas. Number 3, mababa sa calorie. Ang mahabagin at wala pa sa gulang pads ng sigarilyas ay mababa sa calories. 100 gramos serving ng mga beans naglalaman na sa paligid ng 49 calories. Ngunit ang matured ng buto ay mag-aalok ang tungkol sa 409 calories sa bawat 100 gramo o 100 gramo. Sa mga nais na malaglag ang kanilang mga dagdag na kilos ay maaaring isama sa mga wala pa sa gulang bato sa kanilang mga dieta. 4, rich sa vitamina C. Tulad na nabanggit, bago sigarilyas ay puno ng may vitamina C na tumutulong sa pagpapatibay ng immune system ng katawan laban sa mga maraming infeksyon. Ito rin ay tumutulong mapanatili ang pagkalastiko ng mga vessels ng dugo at pinoprotektahan ng katawan mula sa Lindsay. Number 5, mineral at vitamins. Sigarilyas rin maglalaman ng sapat na halaga ng mga mahalagang mineral tulad ng bakal,
manganese, tans, calcium, phosphorus, magnesyo, sigarilyas rin maglalaman ng isang kasaganahan bilang na kung saan ang isang malakas na antioxidants na pumipigil sa DNA pinsala. Sigarilyas rin maglalaman ng isang mahusay na halaga ng vitamina B. Ito ay maglalagay vitamina na nagpapabuti sigla, mood at lakas. Vitamina E ay natatagpuan din sa unsaturated langis na nakuha mula sa mga bean. 6. Rich na pinagmulan ng folate. Sigarilyas ay isa ring mayaman mapagkukunan ng folate na kung saan ay isang mahalagang bahagi na DNA synthesis at cell division. Sa mga babae, sapat na folate na nilalaman sa dieta sa paligid ng paglilihi o sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring makatulong na maiwasan ang neural tube depekto sa bagong panganak ng sanggol. Naglalaman ng healthy taba. Hindi lahat ng taba ay masama sa ating kalusugan. Mayroon isang bagay na tinatawag na magandang taba na kung saan ay talagang mahalaga para sa ating katawan. Sigarilyas na naglalaman ng isang buong hanay ng mga lunod taba o monophosphorus taba ang lahat at polyunsaturated taba ang lahat ng magtulungan upang bigyan kami ng isang mahusay na katawan. Rich sa calcium. Pakpak beans ay mayaman sa calcium at phosphorus. Ang mga talong na makakabuo ng enerhiya sa mga taong may sakit at Divide 610 naglalaman malako spectrum ng sugar bagamat higit sa lahat na naugnay sa mga problema sa kalusugan ay hindi laging masama. Ang aming mga katawan ay nangangailangan ng isang sapat na halaga ng asukal upang gumana ng mga maayos at upang mapanatili ang mga pinakamabuting kalagayan antas ng enerhiya. Sigarilyas ay naglalaman ng lahat ng sugar ng fructose, acetyl lactose, sucrose, galactose at maltose. Ang ilan sa mga ito ay mahalaga para sa paglago ng mga probiotic bacteria sa aming tupukin na tumutulong sa tamang
pantunog ng pagkain. Sigarilyas ay nagbibigay ng isang buong spectrum ng mga compounds na kung saan ay mabuti para sa ating kalusugan. Ang mga beans ay available sa buong taon. Odds ay dapat na mas mabuti na tapok habang ang sariwa upang tamahasin ang kanilang natural na lasa. Ikaw ba rin magdagdag ng mga salads, stew, sat soup, maaari mo rin gamitin ng mga beans bilang pampasarap. Ang sigarilyas at iba pang mga bahagi ng halaman ay maaaring ligtas sa consume sa pamamagitan ng lahat ng tao nang walang anumang equivalence, bilang ito ay nagbibigay ng isang aray ng mga benepisyo sa kalusugan. Gayunman, ang mga taong may immune allergy sa munggo at G6PD enzyme kakulungan sa sakit ay dapat gamitin ng mga beans na may pag-iingat. Okay guys, sa ngayon dito ko muna puputulin ang unang bahagi ng bahay kubo. Abangan nyo po ang susunod ko na topic sa bahay kubo. Ito na, ang susunod naman po ay mga benepisyo ng mani. So abangan nyo po yan. So panoorin nyo po dahil napakahaba po itong video to, kaya puputulin ko muna sa ganitong oras. So abangan nyo po yung susunod kong video. So kumbaga ito po ay part 1. Bali yung susunod kong video ay part 2 ng bahay kubo, na mga benepisyo ng gulay sa bahay kubo. No, yun po. So abangan nyo po yan dahil masakit din magsalita. Parang natutuyo ang lalamunan ko sa kakasalita. So possible bukas susunod na araw yung part 2 ng bahay kubo. No, medyo mahaba rin kasi ang oras na to. Salamat po and God bless you.